Pag-usapan nga natin 'tong mga punyetang media na 'to. Oh, eto tingnan ninyo ito. Ipapakita ko sa inyo kung bakit sa tingin ko mga bayaran ang mga media. Sa tingin ko lang naman, opinyon ko lang. Bakit? Mariing pinalaga ng Malacanang Press Corps ang alegasyon na binayaran sila para pagtakpan ng totoong estado ng kalusugan ni PBBM. Bilang alagad ng media, hindi raw nila itataya ang kanilang pangalan at pagkatao para sa maling naratibo. Talaga lang? Hindi ako naniniwala doon. Bakit? May mga nagsabi na eh. At saka wag naman tayo maglukuhan. Ang mga media, marami dyan bayaran. Tigil nyo yung katarantaduhan ninyo pagiging linis-linisan ninyong media. Linis-linisan yun eh. Alam mo kung bakit? Noong panahon ni PRRD, isa sa mga ginawa ni Sec Martin, hindi ko alam kung ito ba'y utos ng presidente o decision lang ni Sec Martin, yung budget na natatanggap nila na mga media noon, sa opisina ng PCOO ay tinanggal ni Sec Martin. Yung mga freebies tulad ng mga state visit, tinanggal na pribilehiyo dito sa mga to. Kaya nga init na init ang puwit nila kay Mocha. Kasi si Mocha nakakasama sa eroplano, syempre opisyal siya eh. Social media, naiinis sila, panay ang propaganda nila against Mocha. Papatunayan ko sa inyo papatunayan ko sa inyo kung bakit ko nasabing mga bayaran niya mga... Sabi kasi ng mga followers ko, wag na daw ako magmura kasi may mga nanunood. Sige na nga, pipilitin ko. Hindi gawaing pang-content ang trabaho ng mga reporter. Ito ang sagot ng Malacanang Press Corps o MPC, ang accredited media na nag-uulat tungkol sa Office of the President sa harap ng mga paratang na binabayaran sila para pagtakpan umano ang totoong kalagayan. And eto just to be clear, hindi ko sinasabing ang binabayaran yung mga to But the news outlet itself o yung the news company itself, yun ang sa newsroom, diyan nagkakabayaran eh. Kasi ang PR ang ano diyan eh. Tandaan ninyo yung sinasabing hinatiran ng mali-maletang pera, hindi sa kanila direkta yon. Meron binanggit sa akin na direkta. Kilala ko, pero wala diyan. Oo. Madami ng negosyo ngayon yun. Hindi ko na nasasabihin kung ano. Kaya pala nakapagtayo ang negosyo. Media ka, nakapagtayo ka ng negosyo mo. Hayop ka. Yung pala, isa ka sa mga tumatanggap na mali-maleta, animal ka. Yan ang Pangulo. Sa isang post ni dating NTF-LCAC spokesperson o ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, tinatanong ni Lorraine Badoy kung nabayaran daw ba ni First Lady Liza Araneta Marcos ng 50,000 piso ang mga reporter. Alam mo, kaya ito si Lorraine Badoy, si Yusek, dating Yusek ng PCOO yan. Alam niya yan. Kasi tinanggal talaga yan eh. Yang pondo na yan, tinanggal yan. Noong panahon ni Pangulong Duterte, tinanggalan yan. Kaya mainit ang ulo ng mga media kay Pangulong Duterte noon. Yung kanilang allowance o yung pabaon sa kanila ay tinanggal. Kasi remember, wag tayo maglokohan, wag tayo magtarantaduhan. May alam ako dyan eh. Tinanggalan kayo ng budget eh. Nung time na yun. Di ko na lang sasabihin kung sino yung mga nakatanggap noon nung panahon na yun. Pero tinanggalan ng budget ng media kasi may budget talaga sa PCOO para sa mga media. Although, hindi naman nila sinasabing bayad to para mag-report kayo na maayos, pero baga mga incentives, mga pabaon, mga privileges. Pero alam na natin ibig sabihin nun. Di ba? Hindi tayo pinanganak kahapon. Alam natin ibig sabihin nun. Dinagdagan pa ni Badoy ang paratang at sinabing regular basis ang ganitong sistema. Ayon sa MPC, kita naman sa live press conferences ng palasyo ang pag-uusisa at pagkilatis ng mga reporter sa mga tanong na ibinabato nila kay Palace Press Officer Claire Castro. Hindi lahat. Meron lang talagang pumapalag din. Kasi nga again, hindi ko sinasabing lahat na nandyan sa loob nababayaran.
Meron lang. Hindi, madami lang pala. Merong hindi nababayaran. Malayo rin daw ang kaibahan ng journalism sa content creation kung saan puhunan ang social media account, malikot na imahinasyon at questionabling agenda. Madali raw magbintang, gumawa ng kwento at magpakalat ng walang basehang chismis, pero hindi ito ang gawain ng mga mamamahayag. Gaya ng Malacanang Cameraman Association at Presidential Photojournalists Association, na kapwa nag-uulat ng presidential engagements, mariin daw pinapalagan ng MPC ang paratang nabayarang media sila. Ayon kay Jonathan De Santos, chairman ng National Union of Journalists of the Philippines, masyadong damaging ang paratang ni Badoy na kilala na raw sa paggawa ng baseless accusations laban sa media. Unfair daw na ang isang individual na gumagamit ng social media alias ang sumusubok gibain ang kredibilidad ng media na itinataya ang kanilang pangalan sa bawat storya. Eto, ipapakita ko sa inyo ha. Kung maaalala ninyo nung panahon ni Mocha, ang nirereklamo niya mga ano na yan, mga media na yan, mga bayarang media na yan, bakit daw nagbablog pa si Mocha, official na siya. Kasi daw, she is supposed to be representing the office of the president. Ganyan yung packaging nila eh. So kung ano man yung sabihin niya, ito'y para bagang makakagulo sa statement ng Pangulo. Yan ang kanilang paratang nun. Double standard. Bakit? Ngayon, mas matindi yung ginagawa nung mismong opisyal nila, yung mismong nag-o-orient sa kanila. Si Mocha hindi naman siya nag-o-orient, asik lang siya. Tauhan lang siya. Ito, yung mismong officer, press officer, ganito magsalita sa kanyang vlog. Nakarinig kayo sa media na pinupuna ito? Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, ganito magsalita itong alin na to, ha? Sama-sama, di ba? Apat na sikat yan, sama-sama, di ba? Di ba? Di ba? Sige, tuloy. Wala pa isa, mamaya, surprise, ang isa. Ayan, si Congressman na, nandiyan na nga, si Paulo Marcoleta. Ang pang-apat na sikat, nakita nyo? Di ba? Ang dami. Apat na sikat, mga ka-clear. Palakpakan natin, ha? Kulang na lang to, hagibis na to. Isa pang sikat. Hagibis. Diba? Palace officer yan, ha? Palace officer yan. Ha? Ay, hindi pala palace officer. Press officer yan. Dati, asik lang si Mocha. Kumakapon na kayo, ang tindi. Diba? Kumakapon na kayo, galit na galit kayo, ba't pa nagbablog si Mocha? Eto, vlog niya mismo. Si Mocha nga, ang binablog nga lang niya, batikos kay Leni Robredo. Kaya kayo nagalit. Dahil binabatikos ni Mocha si Leni Robredo, opisyal na siya ng Malacanang. Pero again, asik lang po siya nun, ha? Mas mataas ang posisyon nito. Eto, USEC na press officer pa. Pero ganyan. Bumabatikos din sa bumabatikos sa presidente. Pero nakarinig kayo dyan sa mga bayarang media? Hindi. Bakit? Bayarang kayo. Tapos sasabihin ninyo, hindi kayo bayad? Sinong niloko nyo? Bayarang kayo. Mga kababayan na nanonood dito, i-comment nyo nga dyan kung naniniwala kayo na bayaran to mga media na to at hindi nila kayang punahin si Auntie Claire pero dati kaya nilang punahin si Mocha. Kita nyo, double standard eh. Bakit? Kasi nga, bayaran kayo. Kita mo, gawain ba ng matinong opisyal to? Okay. Tingnan natin. Si Kong Paulo Marcoleta, mga kababayan. Uy, mga ka-clear, pag sinabi natin hagibis, mga gwapo, mga sikat. Mga sikat. Dapat proud sila, Yan naman ang gusto ko kay Atty. Marcoleta, kay Representative Marcoleta. Hindi nagugulo ang buhok. Diba? Ayos na ayos. I mean, napaka
tawag doon, ano yun, well-groomed, no? Hindi disheveled. Ang Si Mocha never pumuna ng ganyan. Kilala ko yan si Mocha, hindi niya gagawin yan. Ang pinupuna lang niya, sinasabihan lang niya na lutang yung vice president. Which is hindi about hindi ito ad hominem. Ito tungkol sa pag-uunawa ni Leni Robredo noon. Ito, nilalait buhok. Ito ang tinatawag na unbecoming of a public official. Bakit hindi kayo pumupuna kayo media? Kasi nga, bayarang kayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming